Kamusta po, Sir Gimbal? Parami na ng parami ang subscriber natin ah. Naalala ko pa noong unang beses na i-follow ko kayo. Around 30 pa lang po yung followers nyo. Ngayon more than 300 plus na. Congratulations po pala. Magpapakilala po muna ako. Ako nga po pala si Raisa. Isang psychiatrist sa isang ospital dito sa Maynila. Ang ikikwento ko nga po pala ay hindi tungkol sa karanasan ko, kung hindi sa karanasan ng dati kong pasyente na namayapa na. Itago na lang po natin siya sa pangalan na Lily. Mahilig po kasi siyang mag-drawing ng water lily. Bali po si Nanay Lily ay 75 years old na noong makilala ko siya. Pasyente po siya sa dating ospital kung saan ako unang nagtrabaho. Isa po siya sa mga pinakamatandang pasyente ron at pinakapaborito ng lahat. Bukod kasi sa mabait at masunurin din, kaya din itong alagaan ang sarili at hindi katulad ng iba na nagwawala. Para lang po siyang normal na matanda na nakatira sa ospital noon. Gustong gusto ng lahat na ma-assign sa kanya kasi wala silang halos gagawin. Iyon nga lang hindi ganoon ang reaksyon ko. Kapag kasi siya ang binabantayan ko nagsusungit ito at halos padabog kung gumalaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa bago ako o ayaw niya lang talaga sa akin. Madalas din akong makipagpalit ng ship sa mga kasama ko kapag sa akin siya natatapat dahil nga gusto nila iyon ay nakukuha ko naman ng maayos na ship. Tumagal siguro ng ilang buwan ang ganoon kong sitwasyon bago ako muling natapat sa kanya. Akala ko noon ay susungitan niya ako buong ship pero nagulat ako nang ayain niya akong magpinta sa labas. Lumabas kami noon ng ospital at nagpinta siya ng parang park doon. Doon ko rin napansin na mahilig siya sa water lily dahil panay iyon ang pinipinta niya. Nagtanong din siya sa naging buhay ko noon. Dahil nga sa gusto ko din siyang makaklose ay nagkwento naman ako. Mga personal kong karanasan sa school, yung college life ko at pati na rin yung pag-a-apply ko ng work. Lahat iyon ay ikinuwento ko sa kanya at magiliw naman siyang nakinig. Minsan nga ay nagbibigay ito sa akin ng mga comment at humingiti siya kapag nakakatawa yung sinasabi ko. Naisip ko noon na hindi naman pala galit sa akin si Nanay Lily. Baka sadyang nangingilala lang ito noong una. Noong matapos kaming magpaint noon ay ibinigay niya sa akin ang isa sa mga painting niya. Sinabi niyang sa susunod ay ako na raw ang ipipinta niya. Naging close kami ni Nanay Lily simula ng araw na iyon. Halos tuwing shift ko ay dumadaan ako sa room niya para bigyan siya ng pasalubong. Minsan ay binibilhan ko rin siya ng painting supplies lalo na kapag nakikita kong paubos na iyon. Nagagalit naman ito dahil baka sa kanya lang daw nauubos ang pera ko na siyang tinatawanan ko lang naman. Naalala ko noong isang beses na binigyan ko siya ng journal para isulat ang mga gusto niyang sabihin. Siyempre isa pa rin akong doktor na kailangan tulungan ng pasyente ko. Sinabi ko sa kanya noon na kahit anong maisipan niyang sabihin sa akin ay isulat niya sa notebook na iyon at ibalik niya ako sa akin. Ngunit lumipas noon ang araw, buwan at taon ay walang notebook na bumalik sa akin. Kahit anino nito ay hindi ko nakita. Hanggang sa isang araw ay malungkot na balita ang dumating sa amin. Patay na raw si Nanay Lily. Nalungkot ako ng sobra noon, Sir Gimbal. Iyak din ako ng iyak dahil sobrang close na kami kay Nanay. Sa kanya ko na nakukwento ang mga hinanakit ko sa trabaho at mga pangarap ko noon sa buhay. Mga gusto kong puntahan na lugar at tanawin. Kinuha ng pamilya ni Nanay Lily ang labi nito. Nagdaos din kami ng pagdadasal noon sa ospital at madami din sa amin ang nakipaglibing. Matapos ang libing ay lumapit sa akin yung isa sa mga apo ni Nanay Lily. Tinanong ako nito kung ako raw ba yung Raisa. Umoo naman ako bago siya may ibinigay na box doon. Naiwan raw iyon ni Nanay Lily para sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Kako, ano naman ang iiwan sa akin ni Nanay Lily? Ngunit tinanggap ko pa rin iyon at nagpasalamat na nagpaalam na rin ako para umuwi na. Pagka-uwi ay agad kong binuksan yung box na pinadala ng apo ni Nanay Lily. Naglalaman iyon ng iilang painting ng water lily at yung pangako niyang painting ko. Opo, ginuhit ako ni Nanay Lily. Napakaganda noon kaya naman napaiyak na naman ako. Iyak ako ng iyak habang iniisa-isang isipin kung ano pa ba ang pinabigay sa akin ni Nanay Lily. Hanggang sa mahawakan ko ang isang notebook.
naalala ko ang notebook na iyon na ibinigay ko kay Nanay Lily para sulatan niya ng mga gusto niyang sabihin sa akin. Binuksan ko iyon at tama ang iniisip ko, puno iyon ng sulat ni Nanay Lily. Iyon nga lang, nung binasa ko yun ay halos manginig ako sa takot. Hindi yun mga sulat para sa akin ni Nanay Lily, kung hindi ang naging karanasan niya sa kanyang kabataan. Hindi po ako makapaniwala sa mga nabasa ko para akong nagbabasa ng isang fiction book, pero ang pinagkaiba lang ay karanasan iyon ni Nanay Lily. Ayoko po sanang maniwala noon, pero unti-unti kong napagtagpi-tagpi kung bakit si Nanay Lily ay nasa mental hospital, to the point na doon na siya mamatay. Iyon ay para maitago ng pamilya niya ang lihim na pinagkakaingatan ng mga ito sa magpasa hanggang ngayon. Ikukwento ko na lang po sa inyo sa point of view ni Nanay Lily na para bang ako mismo yung pinaka nagkukwento. Gusto ko lang po ipaalala na ito ay sinulat para sa akin ni Nanay Lily at hindi ko ito personal na karanasan. Kung may katotohanan man ang lahat ng ito ay siyang hindi ko na alam. Ganito po ang nakasaad sa notebook na ibinalik sa akin ni Nanay. Laki ako sa marangyang buhay. Nakatira ako sa malaking mansyon at may mga alalay na siyang gumagawa ng lahat para sa akin. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Buo rin ng pamilya ko na siyang lalong nagpaganda ng buhay ko. Ngunit inakala ng marami na isang napakagandang pantasya ang buhay na meron ako ay nagkakamali sila. Ipinanganak ako bilang isang mortal sa pamilya ng mga aswang. Habang lumalaki ay nakikita ko ang mga pagkakaiba ko sa buo kong pamilya. Naalala ko pa noon ang sinabi ng isa sa mga kapatid ko. Hindi ka katulad sa amin. Na para bang isa akong salot sa buhay nila kaya ako nararanasan ng mga ganoon. Isa pa ay iba rin ang turing ng buo kong pamilya sa mga magulang ko dahil nagluwal sila ng isang tao. Maging ang lola ko na siyang unang nagtakwil sa amin. Itinakwil kami nito papalabas na malaking mansyon at sinabing hindi na kami maaring bumalik sa pamilya. Nagpakalayo-layo kami at napunta sa iba't ibang lugar sa bansa. Oo, palipat-lipat kami noon dahil ay may nagiging problema ang mga pamilya ko sa lugar. Simula kasi nang umalis kami sa pamilya ay wala nang nagsusupply ng mga karne at tatay sa amin. At para mabuhay ay kinakailangan ng pamilya ko na kumatay. Nagsimula na silang manghuha ng mga hayop na alaga ng aming mga kapitbahay. Pinilit din namin noon ng pamilya ko na huwag kami kumain ng tao at magtiyaga na lang sa mga hayop. Pero malaking problema pa rin yun. Kumbaga sa normal na tao nakakain mo yung masasarap na pagkain at bigla ka na lang pagbabawalan na kainin yon. Malaki din ang problema ng pagkain nila noon ng mga hayop dahil unti-unting naging dahilan iyon ng pag-aubos ng mga hayop sa paligid. Dahil parang napagbintangan kami, lalo na at kami lagi ang bagong salta sa lugar na iyon. Naalala ko noong 10 taong gulang ako. Namatay ang aso ng isa sa kapitbahay namin. Naalala ko noon na may sakit ito at hindi na halos makalakad. Inilibing ito ng kapitbahay namin sa likod ng bahay nila, ngunit makalipas ang ilang araw lang ay nagwawala na ito at nagagalit na sinugod kami sa bahay namin. Sinabi nitong kinain daw ng isa sa amin ng alaga nila na nakalibing lang noon. Todo tanggi naman ng tatay ko sa binibintang niya, ngunit hindi pa rin nagpaawat ang babae. Ipinagsasabi nito ang nangyari sa mga iba pa naming kapitbahay at doon nila napagtagpi-tagpi kung bakit sa gabi ay gising ang pamilya namin at nasa labas sa mga kapatid ko. Pinaratangan nila kaming mga aswang hanggang sa pati ang opisyal ng baryo ay nagalit na rin sa amin. Ipinasya niyang ipasunog ang buong pamilya namin sa harap ng lahat. At dahil hindi pumayag ang aming ama ay nagkaroon ng kaguluhan. Isang lalaki ang may dalang itak na lumapit sa ama ko. Pero bago pa niya maitak si tatay ay mabilis siyang sinakmal ng nakakatanda kong kapatid. Sumugod pa ang isa at sinipa ayon ni nanay. Unti-unti na rin nagpalit ng anyo ang inay namin at mula sa buong katawan ay nahati ang katawan nito at tinubuan ng pakpak. Nagsimula itong lumipad-lipad sa harap ng maraming tao at dumagit ng mga bata at sanggol. Ang nakakatanda ko namang kapatid ay sa ilalim ng lupa dumaan. Sumusuot ito sa mga lupa para hindi siya mapansin ng mga tao hanggang sa bigla na lang siyang lilitaw sa harap ng mga ito at kakainin ng mga iyon. Naiwan sa tabi ko ang isa ko pang kapatid para protektahan ako sa kung sino man ang sasalakay sa akin.
hanggang sa may lalaking umitak kay tatay na agad naman niyang nasalag. Napasigaw ako noon kaya sa akin napako ang paningin ng iba. Isang lalaki ang umakmang tatagain ako pero naunahan siya ng kapatid ko. Kinigat niya ito sa leg dahilan para mabilis niya itong mapatay. Umagos ang dugo ng lalaki bago ito bumagsak sa sahig. Nakita ko pang dinilaan ng kapatid ko ang kamay niyang napatakan ng dugo bago ngumisi. May ilang napaatras noon ngunit marami din ang galit na sumugod at halos lahat sila ay may dalang pana at sibat. Galit na galit ang mga ito habang papalapit. Nagkakagulo na ang lahat. Sa dami ng tao ay hindi na namin alam ang mga gagawin namin. Hanggang sa sumigaw ang tatay namin. "Dalhin niyo si Lily papalayo sa lugar na ito. Maiiwan kami ng nanay niyo." Halos mabingi ako sa narinig ko, Sir Gimbal. Umiiling-iling pa ako noon at sinabing hindi namin sila iiwan ngunit sinagawan ako noon ni inay na kung hindi raw kami susunod sa kanila ay pare-pareho kaming mamamatay. Binitbit ako noon ng kuya ko at tumakbo papalayo sa lugar kasama ang isa ko pang kapatid. Kitang-kita ko kung paano lumapa ng tao ang tatay ko noon at pati na rin ang pagkagat ni nanay sa braso ng isang tao. Hanggang sa nahuli sila ng mga ito. Hinawakan sila ng mga tao sa magkabilang kamay bago pinagsasaksak at pinilipit ang ulo ng mga ito. Tulala ako noon habang pinapanood ang nangyayari. Tumutulo ang mga luha ko at paulit-ulit kong sinisigaw ang pangalan nila habang patuloy pa rin sa pagtakbo ang mga kapatid ko. Lumalabo na ang paningin ko noon at oo, wala na akong halos maramdaman kung hindi ang galit at puot para sa mga taong walang hamak na pinaslang ang mga magulang kong pinilit na hindi sila saktan. Kung alam ko lang na mangyayari yun ay sana ay hindi ko na sila pinigilan noon na patayin ng ibang mga tao. Namuhay kami ng mapayapa at iginalang sila ngunit sila itong pumatay sa mga magulang ko. Noong mga panahon na iyon ay halos wala akong ibang iniisip kung hindi kung paano ko may paghihiganti ang pamilya ko at kung paano ko lilimasin ang mga tao sa mundong ibabaw. Gusto ko silang ubusin gamit ang sarili kong kamay. At alam kong ganoon din ang nararamdaman ng mga kapatid ko. Ramdam ko ang mahigpit na hawak sa akin ni kuya at ang kanyang pagbuntong hininga. Hindi ko alam kung sinuswerte ba kami noon ng mga kapatid ko o sadya lang iyon dahil walang nakasunod sa amin. Nakapaglakbay kami ng ilang baryo at nang masigurong wala nang nakakakilala pa sa amin ay pinili na namin na manatili na doon. Ngunit hindi katulad ng naon na ay nagbago na ang lahat. Kung noon ay pinipigil ng pamilya namin na hindi kumain ng tao, ngayon ay halos naghahasik na ng lagim ang mga kapatid ko. Nagsimula na silang kumain ng tao at minsan pa ay tinutulungan ko silang iligpit ang mga iyon na hindi mahahalata ng mga tao sa paligid. Hindi na rin ako nakakaramdam ng konsensya dahil alam kong ang mga taong iyon ay hindi marunong makonsensya at papatayin din nila kami. Ganoon pa rin naman ang nangyayari. Kapag nakakahalata na ang ibang mga tao na may aswang sa paligid ay madalas na kaming lumilipat ng pwesto o baryo na paghahasikan ng lagim. Tumagal ng ganoon ang buhay namin hanggang sa dumating ako sa edad na 16. Akala ko noon ay mananatili na kami sa ganoong pamumuhay ngunit isang araw at nangyari ang pinaka kalunos-lunos na pangyayari sa buhay ko. Gabi noon at syempre ay nasa labas ang mga kapatid ko. Tahimik lang akong nakahiga noon sa papag na kawayan nang biglang may magsigawan. Noong una ay ayoko sanang pansinin yun ngunit nang mapagtanto kong malapit lang iyon sa bahay namin ay napatayo ako at napalabas. Halos mahimatay ako nang makita ang sitwasyon. Mabilis ang tibok ng puso ko habang pinapanood ang mga taong may dalang sulo at papunta sa aming tahanan. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang dala nilang dalawang malaking sulo at may nakapako doon na dalawang lalaki. Hindi ko man iyon nakikita pa ay hindi ako maaring magkamali. Kilala ko ang mga kapatid ko kahit pa nasa malayo ang mga ito. Kinabahan ako sa naisip. Nahuli sila ng taong bayan at ngayon ay papatay na sila ng mga ito. Tatakbo na sana akong papalapit nang maalala ang bilin sa akin noon ni kuya. Lily, may sasabihin ako sa iyo. Kung sakaling malaman mo isang araw na mahuli na kami, tumakbo ka na at magpakalayo-layo. Magkaroon ka ng normal na buhay. Hayaan mo na kaming mamatay at iligtas mo na lang ang sarili mo. Napatigil ako dahil doon at bumuntong hininga.
Gusto kong isipin na maari ko pa silang iligtas, ngunit alam kong mamamatay ako dahil iisipin ng marami na isa rin akong aswang. Gusto ko man silang tulungan ay alam kong mas gusto nilang makatakas ako sa mga tao. Tumakbo ko sa ibang direksyon hanggang sa makarating sa isang gubat. Tanaw ko pa rin ang bahay mula sa kinakatayuan ko, pero maliit na ang mga tao dahilan para hindi ko maayos na makita ang mga nangyayari. Nakita kong sinuyod ng mga tao ang bahay namin at nang masigurong wala ako doon ay agad nilang sinunog ang kubo namin na gawa lamang sa pawid. Nakita kong sinaksak din ng isang lalaki ang dalawa kong kapatid habang isinisigaw ng mga ito kung nasaan ang isa pa sa kanila. Tiniis ng mga kapatid ko na hindi magsalita at ganoon na rin ang sakit ng mga saksak at palo nila. Hanggang sa bigla na lang may nagbigay ng sulo na may apoy doon sa lalaking sumaksak sa mga kapatid ko. Napatayo ako noon at napasigaw ng "Huwag!" Ngunit huli na. Sinunog na nila ng buhay ang dalawa kong kapatid. Dahil sa pagsigaw ko ay may iilan na nakarinig sa akin. Tumingin sila sa direksyon ko habang ako naman ay nanlalaki ang mga matang napatop-top ng bibig. Iyon ang isang aswang. Sigaw ng karamihan at lahat sila ay tumatakbo sa direksyon ko. Lily! Tumakbo ka na! Narinig kong sigaw noon ni kuya. Pumatak ang mga luha ko noon bago tumalikod at tumakbo papalayo. Alam kong wala na akong magagawa pa. Ito na rin ang kabayaran sa mga kasalanan naming ginawa. Dapat lang ito sa amin. Patuloy ako noon sa pagtakbo. May mga oras na natatapilok ako at nadadapa, ngunit hindi ako tumigil sa pagtakbo dahil narinig ko ang mga sigawan ng mga tao. Isinisigaw nila na isa akong hayop at salot sa buong baryo. Mamamatay tao at kailangan daw sa akin ay patayin katulad na kung paano nila pinatay ang mga kapatid ko. Malakas po ang tibok ng puso ko noon, Sir Gimbal. Pawisan na rin ako at halos habol ko ang hininga ko. Paulit-ulit na nagpa-flashback sa akin na nangyari noong bata pa ako. Noong pinalayas kami ng mga angka namin dahil sa isa akong tao. Yung mga pagpipilit namin na magbagong buhay at pati na rin ang pagpatay ng mga tao sa mga magulang kong walang ginawang mali. Tumulo na noon ang luha ko. Nandalabo na rin ang paningin ko. Ayoko pang mamatay. Gusto kong tuparin ang kagustuhan ng mga kuya ko na magkaroon ako ng maayos at masayang buhay kahit wala na sila. Nakarating ako sa isang bangin. Sinilip ko yun at isang ilog ang babagsakan ko kung tatalon ako. Malakas ang ragasan ng tubig na kahit mataas ang bangin ay rinig na rinig ko iyon. Natitiyak ko na hindi ako mabubuhay kung tatalon ako. Aanurin ako ng tubig sa kung saan at ang pinakamalalang senaryo ay malunod ako. Muli akong nakarinig ng mga sigawan ng tao na malapit na ang mga ito sa akin. Papatayin nila ako, sigurado ako doon. Hindi nila paniniwalaan na isa akong normal na tao kagaya nila. Hindi sila maniniwala kahit sabihin ko na sa tanang buhay ko ay hindi ako kahit kailan nanakit ng tao. Wala na akong choice ng mga oras na iyon. Huminga ako ng malalim bago tumalon sa bangin. Saktong talon ko ay ang pagdating ng mga taong nagulat pa nang makita ang ginawa ko. Ang ilan sa kanila ay napangangapa, pero wala na sa akin iyon. Habang nalalaglag ay pinagmamasdan ko ang nakakasilaw na buwan sa langit. Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang mga memorya ng buo kong pamilya mula umpisa. Mga sakripisyo nila para protektahan ako. Ako na isang tao. Napaisip ako noon. Kung isa ba akong katulad nila ay hindi mangyayari ito. Kung isa ba akong aswang ay magiging maayos ang buhay namin. Isa pa rin ba akong prinsesa ng mansyon katulad sa kung paano ako nagsimula? Nagising ako na masakit ang ulo. Masakit din ang kalamnan ko noon, ngunit pinilit kong idilat ang mga mata. Puro puting ilaw ang aking nakikita. Nasa higaan din ako na malambot at purong puti. Mukhang nasa ospital ako. Tumayo ko at ika-ikang naglakad noon. Pinilit kong hindi gumawa ng ingay dahil baka makita ako ng mga doktor. Hindi ko alam noon, ngunit
Ayoko talaga sa mga ospital. Pakiramdam ko ay may makikita silang kakaiba sa dugo ko dahil kahit papano ay anak pa rin ako ng isang aswang. Papalabas na sana ako noon ng kwarto nang may marinig akong nag-uusap. Mga doktor at nurse yun na nag-uusap. Kakaiba po talaga yung kanyang dugo. Hindi ko po talaga matukoy kung ano iyon, Dok. Dinig kong sabi ng nurse na babae. We need to examine her body. Baka mag-cause iyon ng sakit sa kanya. Sabi naman ng isa na sa palagay ko ay ang doktor. Napatras ako na agad naghanap ng bintana. Hindi ko na kailangan na itanong kung sino iyon. Alam kong ako ang tinutukoy nila. Nakakita ako ng salamin na bintana. Pinilit kong buksan iyon para silipin ang labas. Nasa 5 palapag ang taas ng floor namin. Umuulan din sa labas at halos wala akong makita dahil sa dilim. Pero hindi yun dahilan para hindi ako malis sa lugar na iyon. Mabilis akong lumabas ng bintana at nagsimulang bumaba ng building. Maingat akong nagpalipat-lipat sa mga bintana pababa. Nang marating ko na ang pinakababa ay agad akong tumakbo papalayo. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa halos wala na akong hininga. Napaupo ako sa malamig na lupa at napatingala sa buwan na maningning pa rin. Hindi ko alam kung sinong nagligtas sa akin noon at hindi ko rin alam kung anong nangyari pagkatapos kong mahulog sa bangin. Ang alam ko lang ngayon ay buhay ako at hindi ko alam kung nasa ang lupalup ako. Hindi pa uso ang internet noon kaya naman hindi ko rin alam kung anong araw na ba. Pinilit kong maghanap ng pangalan ng lugar sa paligid at napadako ang tingin ko sa Luzon na signage. Mukhang napadpad ako sa kung saang lugar na hindi ko alam. Napakapanoon ako sa bulsa ng pantalon ko at napakunot ang noo ko. Ilang beses ko pang kinapaulit yun at bago tignan. Pera. Madami pero nakatupi at nakalagay sa bulsa ng suot kong pantalon. Hindi ko maalala kung bakit may ganito akong kalaking pera sa bulsa. Alam kong biglaan lang noon na nangyari at kahit nakapaghanda ay wala akong ganoong kalaking pera na ipon. Binuklat ko nga iyon hanggang sa makita ang kapirasong papel na may nakasulat. Kamusta? Ang aming mortal na prinsesa. Nabitawan ko ang hawak na pera, ganoon din ang papel. Bigla akong kinabahan at ang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay sumakit ang ulo ko at anumang oras ay mahihimatay ako. Paanong nangyari ito? Paanong nangyaring natagpuan ako ng pamilya kong umabandona sa amin? Kumuyom ang mga kamay ko bago pinunit ang papel. Hindi ko sila kailangan. Tutuparin ko ang pangarap ng pamilya kong magkaroon ako ng buhay na normal. Binilang ko ang pera ko bago iyon ibinulsa. Nagpapasalamat ako sa kung sino mang nagbigay noon sa akin pero kung inaakala nila na babalik ako sa mansyon dahil sa nangyari sa pamilya ko ay mali sila. Naglakad ako at naghanap ng makakainan. Dahil gabi na ay mga karinderya ang nakita ko. Habang kumakain ay iniisip ko kung saan ba ako tutuloy. Hanggang sa marinig ko ang may-ari ng karinderya na kausap yung isang babae. Umalis na ang babae sa trabaho ngunit ayaw pumayag na may-ari dahil wala daw siyang katulong. Hindi naman umimik ang babae dahil tila desidido na ito sa pagalis sa trabaho. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Nagpresenta akong ako na lang ang kunin niyang kapalit ng babae. Nagulat pa sila noon dahil walang choice ay tinanggap din ako ng babae. Pinasok niya ako sa loob at ipinaluwanag sa akin ang mga gagawin sa trabaho. Sinabihan din ako nito ng mga bawal gawin dahil nga doon ako titira sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya. Puro oo lang ako sa kanya bago ako tinanggap at pinapasok. Hihingan din niya ako ng kung ano-ano ngunit nang sabihin kong naglayas ako sa amin at walang matutuluyan ay tinanggap niya ang paliwanag ko. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ko sa trabaho. Dahil bago ako sa ganoong gawain ay madalas ako mapagsabihan o mapagalitan pero tinitis ko iyon para hindi matanggal sa trabaho. Maliit man ang sahod ay masaya ako at nagkaroon ako ng normal na buhay gaya ng iba. Ngayon ay hindi na kailangan magtago at maging laging handa para umalis. Magkakaroon na rin ako ng mga kaibigan na hindi ko nagawa noong bata pa lamang ako. Dahil nga halos puro trabaho ang inaatupag ko ay puro mga kumakain din sa karinderya ang naging kakilala ko at naging kaibigan. Masaya ako noon na nakikipagkwentuhan sa isa sa mga kumakain noon dahil break ko. Nang may batang kumalabit sa akin. Tinanong ko naman siya kung anong kailangan niya at kung kakain ba.
Ngumiti lang sa akin ang bata bago may inabot na papel. Tinignan ko naman iyon sa pag-aakalang sulat ito ng bata ay binuklat ko ito. Kamusta ang prinsesa? Napatayo ako noon at nabitawan ng hawak na papel. Pinagtinginan ako ng mga tao na kumakain sa karinderya ngunit hindi ko sila pinansin. Inilibot ko ang tingin ko ngunit wala akong nakitang kahit anong tao. Pakiramdam ko noon ay may nagmamasid sa akin na kung sino. Ngunit hindi ko naman agad matukoy kung paano nila ako nasundan noon. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at nag-impake. Kahit anong tanong sa akin ng may-ari ay hindi ko siya sinasagot basta ang sabi ko lang ay aalis na ako doon. Hindi naman niya ako napigilan noong mapagtantong hindi na niya ako mapipigilan pa. Lumabas ako ng karinderya at naglakad papalis. Bawat hakbang ay pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Sumakay ako ng bus at niyakap ang sarili. Pinipilit kong iwaglit ang takot na baka nga pinapasundan ako ng lolo ko. Ngunit bakit? Para saan? May mga sumakay na sa bus. Tumabi sa akin ng isang lalaki na may suot na sombrero kaya naman napaayos ako ng upo. Napatingin ako sa bintana habang binabaybay ng bus ang kahabaan ng Maynila. Hindi ko alam ngunit sa ganoon ako nakatulog. Pagkagising ay agad akong nag-unat ngunit nang mapansin ko na wala na ako sa sinasakyan na bus ay napabangon ako. Naghihintakutan akong napatayo sa kama at nagpalinga-linga. Maaliwalas ang kwarto. May ilang painting na nakasabit doon habang malaking kama at maliit na lamesa lang ang laman. Hindi ko maalala kung nakita ko na iyon dati ngunit ang amoy ng kwarto ay pamilyar sa akin. Napalunok ako bago nagmamadaling lumapit sa pinto. Akala ko ay nakasarado iyon ngunit laking pasasalamat ko nang bumukas iyon ng pihitin ko. Napatakbo ako sa hallway ng malaking mansyon. Ligid-ligid ko ang paningin ko habang naglalakad. Puro mga painting ng kung ano-ano lang ang nakikita. Walang kahit anong litrato ng kung sino ang nakatira. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniisip kung paano ako napunta sa lugar na iyon at sino nga ba ang nagdala sa akin. Wala akong maalalang kahit ano. Ang alam ko lang ay sumakay ako ng bus noong simula nang makatanggap ako ng sulat. Napahinto ako sa naisip. Muli kong nilibot ang paningin ko at unti-unting naisip na kung bakit pamilyar ang amoy ng kwarto. Ang lugar na iyon. Marami mang nagbago ngunit natatandaan ko ang lugar kung saan ako lumaki. Paano ako napunta dito? Magandang gabi, Senyorita Lily. Isang babae ang yumuko sa harap ko at ngumiti. Kumislap ang kulay pula nitong mata pero agad din nawala iyon. Oras na po ng inyong pagkain. Anito bago ako inaya pababa ng hagdan. Naguguluhan akong sumunod dito. Kailangan ko ring mahanap kung sino man na nagdala sa akin pabalik ng mansyon. Habang pababa ng hagdan ay nakikita ko ang marangyang painting na nakasabit sa kung saan saan. Ang mga figura ng kung ano-anong nilalang. Mga bagay na madalas ko noong makita noong bata pa ako. Halos walang pinagbago ang lugar bukod sa mangilan-ngilan na renovation siguro para mapanatili ang ganda nito. May mga iba't ibang bulaklak din sa gilid ng hagdanan na nagpapaganda ng bango ng lugar. Nang makababa ay napansin ko ang European style na furniture. Walang tao roon. Tahimik ang buong mansyon dahil mukhang nasa labas ang lahat na napabuntong hininga ko. Inaya ako ng babae papunta sa dining area ng mansyon. Nasa labas pa lang kami ay amoy na amoy ko na ang pagkain na siya talagang nagpakulo ng tiyan ko. Pagpasok ay isang mahabang lamesa ang nakahain sa akin. Iba't ibang putahe ang naroroon. Adobo, mechado, kaldereta, lechon kawali at iba pang pagkain. Iniusog ng babae ang isang upuan at pinaupo ako doon. Noong makaupo ako ay agad nitong tinawag ang isang lalaki. Halos hindi ko na makilala. Mahina na ito lumakad at puting-puti na ang buhok. Kulubot na rin ang dati nitong makinis na balat. Umupo siya sa katapat ng inuupuan ko bago ito tumikhim. Ilang segundo kaming nagtititigan bago ito nagsalita. Hindi ko alam ang paborito mo, apo. Kaya ipinahanda ko lahat ng sa tingin ko ay gugustuhin kainin ng isang tao.
Ngumiti ito na siyang ikinatuwa ko. Sa ilang taon kong pagkawalay sa kanya ay pakiramdam ko hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya sa akin. Sa lahat kasi ng tao sa mansyon na ito ay tanging si Lolo lang ang nakakaintindi sa kung ano man ang nararamdaman ko noon. Iyon nga lang ay wala siyang nagawa para ipagtanggol ko kay Lola. Pero kahit minsan ay hindi niya ipinaramdam sa aming magkakapatid na iba kami sa kanila, lalong lalo na ako. Hindi ko rin naman maitatanggi na na-miss ko ang mga ngiti niyang iyon. Maganda akong kumain habang sumasagot sa tanong niya. Kahit halatang iniiwasan niyang itanong ang nangyayari sa mga magulang ko ay pakiramdam ko ay alam niya kung anong kinahinatnan ng buhay namin sa labas ng pangangalaga niya. Puro mga masasayang alaala lang ang tinatanong niya sa akin. Nagsimula na rin siya magsabi ng mga nangyari sa buhay nila noong nawala kami sa puter niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kung gaano niya ako gustong bawiin nung malaman niyang pinalayas ako ng kanyang pangatlong asawa. Patay na ngayon ang lola mo, apo. Maari ka nang manatili rito. Napatigil ako sa pagsubo ng karne sa naririnig ko. Aaminin ko na masaya akong makita ang lolo noon, ngunit hindi ko minsan naisip na mag-stay sa lugar na minsan naging impyerno sa akin. Ayokong bumalik sa pamilyang unang nagtakwil sa pamilya ko kaya nagkawatak-watak kami. Ibinaba ko ang kubyertos at bumuntong hininga. Iyon po ba ang dahilan kung bakit pinasundan at pinakidnap niyo ako? Pinilit kong magtanong na magalang pa rin kahit na naiinis ako sa tinura ni Lolo. Hindi ko pa rin nagustuhan ang naging pasya niya para lang mapilit akong bumalik sa mansyon. Ngumiti si Lolo na tila ba hindi nito nakikita ang pagkainis ko sa sitwasyon. Anak ko Lily. Kadugo kita at apo kita. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang mag-isang mamuhay ngayon? Wala ka ng pamilya. Magsimula ka na lang ulit ng bagong buhay kasama namin. Gusto kong sigawan si Lolo. Pakiramdam ko ay nakalimutan niya na ata na hindi mamamatay ang mga magulang ko kung pinigilan lang niya ang asawa niya na palayasin kami noon. At masaya naman ang buhay ko kahit paano. Kahit mahirap ang buhay ko noong nagtatrabaho ko ay masaya yun at normal. Bagay na matagal ng pangarap ng pamilya ko para sa akin. Nagsakripisyo silang lahat para magkaroon ako ng buhay na siyang pinangarap nila. Maraming salamat po sa alok, Lo. Pero masaya po ako sa buhay ko sa labas. Uminom ng dugo ng tao si Lolo bago itong ngumiti. Hindi ko maintindihan pero hindi ko gusto kapag ngumingiti siya. Para bang may gagawin siya na hindi ko magugustuhan. Kung gano'n ay manatili ka muna dito hanggang sa 18 mong kaarawan. Anito na nagpakunot ng noo ko. Napansin naman niya iyon at mas lalong napangiti. Ay, sa 1 buwan ng iyong kaarawan, hindi ba apo? Tumango ako dahilan para ngumiti ng mas malapad si Lolo. Itinaas nito ang kanang kamay at pumikit sa hangin. Lumapit naman sa akin ang isang babae na may daladalang buklet. Naguguluhan akong napatingin doon. Mga damit ito ng isang babae. Gown iyon na madalas kong nakikita sa mga nagbe-birthday o umaattend ng mga kasal. Iba't ibang disenyo at kulay ang nakapaloob sa buklet. Apo, mamili ka ng gusto mo at aasikasuhin ka ng mga taga-asikaso ng mansyon. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Ani ni Lolo, marahas akong umiling at sinabi sa kanya na hindi ko gusto ang mga pinapagawa niya. Hindi ko magugustuhan na magdiwang ng kaarawan sa mansyon, kung saan hindi ako komportabling manatili. Ngunit mapilit noon si Lolo, ang sabi pa niya ay, hayaan mo kong makabawi sa mga naging pagkukulang ko sa iyo, apo. Matapos ang hapunan ay bumalik na akong muli sa aking silid at nagpahinga. Nagising ako kinabukasan at lumabas. Nasalubong ako ng iilan kong pinsan. Inaasahan kong magagalit ang mga ito, ngunit nang makita nila ako ay ngiti lang ang binigay nila at pinabayaan na akong bumaba. Sa ibaba ay naabutan ko nag-uusap si Auntie Arieta at Lolo. Si Auntie Arieta ay yung panganay na kapatid ni tatay. Siya rin ang dahilan kung bakit kami pinalayas noon ni na tatay sa mansyon. Akala ko noon ay magagalit ito sa akin, ngunit ngumiti lang ito at lumapit pa. Nagulat pa ako noon nang bigla ako nitong yakapin.
Mabuti naman, bumalik ka na sa amin. Ani pa niya matapos akong yakapin. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanila ni Lolo ngunit nakangiti lang sila. Pumasok ang iilan namin kamag-anak at kagaya nila ay winelcome din nila ako. Niyakap pa ako ng mga tita at pinsan kong noon ay halos ay ayaw akong mahawakan. Puno ng pagtataka ang mga mata ko habang niyayakap sila pabalik. Sabay-sabay kaming kumain noon at sa unang pagkakataon ay ngumiti ang halos lahat ng buong pamilya ko sa akin. Sila pa ang naglalagay sa plato ko ng mga pagkain para matikman ko iyon. Mga pinsan kong tumatawag sa akin ng salot noon ay nakangiti sa akin at tila ba matagal na kami magkakasama. Lily, may napili ka na bang damit? Napatigil ako sa pagkain nang magtanong si Auntie Orita. Nginunguya nito ang isang karne ng hayop na bagong huli. Napayuko ako dahil doon. Kahit iba ang pagkain na kinakain ko ay hindi ko pa rin maatim na tignan silang kumakain ng ganoon. Hindi naman kasi kami sabay ng pamilya ko kung kumain ako. Hindi ako sanay sa mga kinakain nila. Mag-18 ka na, hindi ba? Malaking celebration iyon para sa pamilya natin. Ani ng isa kong pinsan. Napangisi ito sa akin na para bang may naiisip siyang kalokohan sa ideyang iyon. Gusto kong maganda kayo sa kaarawan ni Lily. Ngayon lang siya nakabalik dito kaya naman hindi pa siya komportable sa ating lahat. Anunsyo ni Lolo. Isa sa mga dapat natin paghandaan ay ang kanyang ika-18 kaarawan. Matapos kumain ay halos hindi ako magkamayaw sa pagsagot sa mga tanong ng mga pamilya ko. Iba-iba ang mga tanong nila tungkol sa kaarawan ko na sa 1 buwan pa naman. Noong hapon din ay naging abala ang lahat nang dumating ang mga magsusukat ng mga gown para sa okasyon. Mayroon ding dumating na mga taong nagluto ng pagkain para sa food testing at mag-design ng cake na gusto ko. Hindi naman ako makatanggi sa mga gusto ng lolo ko dahil ayon dito ay gusto niyang bumawi siya sa ilang taon na pagkakawala ko. Noong gabing iyon ay maaga din ako nakatulog. Ngunit ang akala kong mahimbing na pahinga ay naging maikli lang dahil sa isang panaginip. Nasa isa akong gubat na sobrang dilim na naaninag ko ang mga puno ngunit sa hindi malaman na dahilan ay wala akong makita na kahit ano pa. Hinihingal din ako noon na parang tumakbo ako ng napakalayo. Hanggang sa bigla na lang lumitaw ang buo kong pamilya sa dulo ng gubat na nakatingin ang mga ito sa akin ng malungkot at umiiling-iling. Nagising ako noon at napabangon. Pawisan ako at habol ang hininga ko. Napahilamos ako ng mukha habang iniisip kung anong ibig sabihin ng panaginip na yon at bakit ko napanaginipan ang buo kong pamilya. Kahit anong pilit ko sa isipin ang gustong iparating ng pamilya ko ay hindi ko maintindihan. Pinilit ko na lang matulog uli. Lumipas ang mga linggo at naging abala ako sa paghahanda sa sinasabi nilang kaarawan. Halos lahat ay abala sa pagsusukat ng damit at mga pagpili ng pagkain sa paparating kong kaarawan. 1 linggo na lang kasi noon at kaarawan ko na ngunit hindi pa rin naayos ang ilang mga problema. Katulad na lang ng venue. Pinag-usapan nila sa pabilyon gaganapin ang kaarawan ko. Ngunit nagkaroon ng problema iyon sa nung inaayos ay bumigay ang isa sa mga haligi nito. Maayos naman ang iba pang kailangan kaya hindi na rin ako nababahala pa. Nasa terrace ako noon at tinatanaw ang ginagawang pabilyon sa di kalayuan. Gabi na ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Simula kasi ng araw na mapanaginipan ko ang pamilya ko ay araw-araw kong binabangungot dahil doon. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagpapakita sa akin ang buo kong pamilya habang umiiling ang mga ito. Kahit anong isip ko ay hindi ko maisip kung bakit nila gagawin niyon. May ginagawa ba ako sa buhay ko ngayon na hindi nila nagugustuhan? Ayaw ba nilang manatili ako sa mansyon ni Lolo? Pero bakit naman? Maayos naman ang buhay ko rito. Pumasok ang pinsan kong babae sa terrace. Nakangiti ito sa akin ngunit hindi akong ngumiti pabalik. Naalala ko siya yung pinsan ko na lagi akong inaalipusta noong kabataan ko pa. Nagagalak akong bumalik ka na rito. Alam mo bang nalungkot kami dahil umalis ka? Hindi ko siya sinagot. Wala akong pakialam sa kung anong sabihin niya sa akin. Hindi ko gusto ang ugali niyang parang nangaasar sa tuwing kinakausap niya. Alam ko rin na napipilitan lang siya na tanggapin ako sa pamilya dahil ang pinuno mismo ang siya nag-utos sa kanila. Alam ko rin na kahit anong gawin ko ay hindi normal ang magiging turing niya dahil isa akong tao,
Hindi nga ako magtataka kung maisip niya na pinapatay niya ako at kinakain. Masaya akong magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Maligayang kaarawan. Isang napakagandang regalo para sa iyo ang magiging ritual. Ngumisi ito nang tinignan ko siya na nakakunot ang mga noo ko. Bakit hindi mo ba alam kung bakit ka naririto? At kung bakit pinaghahandaan ng lahat ang kaarawan mo? Mas lalong kumunot ang noo ko. Anong sinasabi mo? Mas lumawak ang ngisi nito. Humalikip-kip siya sa harap ko at tumingin sa pabilyon. Isang linggo mula ngayon ay magsasagawa ng isang ritual si Lolo. Ritual para maging isang aswang ang mortal niyang apo. Pagkatapos noon ay magiging ikaw na ang susi para maging matatag ang pamilya. Ipapakasal ka niya sa makapangyarihan na pamilya na sa Karatig Baryo. Nawala ang kunot ko sa noo ko. Tumawa naman ito, tila ba nasisihan siya sa nakikitang ekspresyon sa akin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit pagkalipas ng ilang taon ay bigla ka na lang ginustong kunin ni Lolo? Gagamitin ka lang niya para mas lumakas pa ang puwersa ng pamilya. Marahas akong napailing bago siya sinamaan ng mga tingin. Hindi ko gusto isipin na totoo ang sinasabi niya. Natatakot akong tumakbo noon papunta sa kwarto ni Lolo. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinasabi ng pinsan ko. Bakit nga naman matapos ng ilang taon ay ngayon lang ako ginustong makita ni Lolo? Nagduda rin naman ako nung una, ngunit dahil pamilya kami ay inisip kong baka nagsisisi lang talaga ito sa mga nagawa niya, ngunit nagkamali ako. Hindi niya gustong bumawi sa akin. Gusto niya akong gawing katulad nila. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at nakitang nag-uusap si Lolo at si Auntie Aurita. Wala na akong pakialam kung ano ang mararamdaman niya. Totoo ba na kaya mo ako kinuha ay gusto mo akong gawing aswang kagaya nyo? At ipapakasal nyo ako sa iba? Tinignan ako ni Lolo at ito ay tumingin kay Auntie Aurita bago umiling. Sinabi niya sa akin na hindi niya gustong ipaalam sa akin ang dahilan, alam niyang hindi ako papayag. Pakiramdam ko ay wala itong pakialam sa kung anong magiging opinyon ko. Ang gusto lang niya ay matuloy ang binabalak niya. Hindi ako nagdalawang isip na hindi pumayag. Sinabi kong hindi ko gugustuhin na maikasal at kahit maging katulad nila. Kung gusto nila ay huwag nilang ituloy ang pagdiriwang at aalis na lang ako. Ngunit hindi nakinig sa akin si Lolo. Tumawag ito ng mga tauhan niya at ipapahuli ako. Tumakbo ako papalabas ng kwarto. Nahawakan ako ng isa sa mga lalaki, ngunit sinipa at kinagat ko ito. Nang makawala ay agad din akong tumakbo palabas. Naabutan naman ako ng isa sa kanila at sinambunutan ako. Hinila ko nito habang ako naman ay pilit na kumakawala sa pagkakahawak niya. Napansin ko noon na nakatingin lang si Lolo at si Auntie sa akin. Hindi sila gumagawa ng paraan para man lang iligtas ako sa kamay ng mga lalaki. Hinawakan ako ng lalaki sa paa, ngunit sinipa ko ito. Nakatakas din ako sa lalaking sumambunot sa akin bago tumakbo pababa ng hagdanan. Iyon nga lang ay dahil sa pagmamadali ay halos hindi ko na makita ang aapakan ko, dahilan para mahulog roon at magpagulong-gulong pababa. Ramdam ko ang sakit ng kalamnan ko pero pinilit kong tumayo. Sumakit na rin ang ulo ko noon dahil sa pagkakahilo ay nanlalabo na rin ang paningin ko. Hanggang sa bigla na lang kong bumagsak at nawalan ako ng malay. Nagising ako sa kwartong unang nakita ko nang makarating ako sa mansyon na iyon. Yun nga lang, di tulad ng una kong pagpunta roon ay nakalak na ang pinto at hindi ako makalabas. Masakit ang buo kong katawan pero hindi ko ininda yon. Siguro ay may dugong aswang pa rin ang nananalaytay sa aking katawan dahil hindi ako masyadong naapektuhan na nangyari. Pinilit kong maghanap ng paraan para makatakas. At muli ay nakakita ako ng isang maliit na bintana. Nasa loob yun ng bathroom. Inisip ko noon na dumaan doon. Kailangan kong makatakas dahil kung hindi ay sigurado akong matutuloy ang plano ni Lolo. Doon ko na-realize na ang panaginip ko ay alam kong binabalaan ako ng pamilya ko sa nangyayari dahil doon. Ayaw rin ng mga ito na matuloy ang gusto ng lolo ko. Kaya naman, alam kong kailangan kong makatakas sa lugar na iyon. Hindi ko hahayaan na manalo si Lolo. Biglang bumukas ang pinto dahilan para pumunta ako roon. Pumasok si Auntie Aurita at ang pinsan kong nakausap ko kagabi. May dala silang pagkain at inumin. Iha, ito ang pagkain mo at magpahinga ka na maigi. Ani ni Auntie Aurita. Ngumiti ito sa akin at pinagmasdan ako. Akmang hahawakan na ako nito, ngunit agad akong umatras.
nananatili naman itong nakangiti sa akin. Hindi ko gagawin ang ritual na sinasabi nyo. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinasabi iyon. Wala naman akong natanggap na sagot mula sa mga ito at naglakad na sila papalabas. Pakawalan nyo na ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa maging katulad nyo. Tuloy-tuloy lang silang naglakad noon. Ngunit bago isara ng pinsan ko ang pinto ay tumingin ito sa akin ng seryoso bago sa pagkain. Para bang may sinasabi ito ngunit hindi ko naman maintindihan. Isinara na nito ang pinto at muli kong narinig ang paglak na yon. Napaupo naman ako sa kama at napahilamos. Nagsimula nang tumulo ang luha ko hanggang sa humagulhul ako. Humihingi ako ng tawad noon sa pamilya ko dahil sa mga nangyari. Hindi ko gugustuhin na matuloy yung ritual ngunit wala naman kahit anong bintana para daanan ko. Napakaliit ng nasa bathroom kaya naman kahit isiksik ko ang sarili ko ay alam kong hindi ako kasya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Sir Gimbal. Basta ang alam ko lang ay nasagi ko ang pagkain. Natapon ng soup sa lapag kaya naman napamura ako. Akmang kukunin ko na sana ang tasa ng may napansin ako. May papel sa loob ng soup na nakabalot sa maliit na plastic. Nangungunot ang noo kong hinawakan iyon at sinipat-sipat. Mamayang alauna ng gabi, itatakas kita. Napakunot ang noo ko at napaisip ng mataimtim. Naalala ko ang tingin ng pinsan ko sa akin at sa pagkain bago nito isara ang pinto. Doon ko naisip na may gusto itong sabihin. Gusto ako nitong tulungan tumakas. Mabilis kong pinunit ang papel at pinong-pino bago inayos ang natapon na pagkain. Hindi ko man gustong magtiwala sa kanya ay wala akong choice kung hindi ang maghintay. Hindi ko alam kung hanggang anong oras ang lumipas dahil nakailang tulog at gising ako bago bumukas ang pinto. Maliit lang ang pagkakabukas at pilit na lang isiniksik ng pinsan kong babae ang katawan niya bago iyon sinara. Tinignan niya ako na nakahiga sa kama bago lumapit. Ngumiti siya sa akin. Sigurado akong walang nakakita sa akin nung pumasok ako. Ani nito bago lumingalinga. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at kahit alam kong maging siya ay kinakabahan. Makalipas ang ilang minuto ay sinabi niyang kailangan na naming lumabas habang nasa pagpupulong pa ang iba. Nauna siya at binuksan ang pinto. Sumunod naman ako rito at pilit namin pinagkasya ang mga katawan namin sa maliit na siwang. Lumingali nga ito bago inaya papunta sa ibang direksyon ng mansyon. Ang sabi niya ay hindi maaring sa main gate kami dumaan dahil mahigpit ang seguridad doon. Alam din niyang marami ang nakapalibot na tauhan ni Lolo at kung papalarin daw kami ay mas kaunti ang tao sa back gate. Maingat at pilit kaming hindi gumawa ng ingay. Hanggang makarating kami sa back terrace ng mansyon. Sinilip namin yun at nakitang may iilang tao lang naroon kaya naman sinenyasan niya akong maghintay. Lumabas siya at nag-unat-unat. Napansin naman agad siya ng mga tauhan ni Lolo ngunit binati lang siya ng mga ito. Ngumisi siya bago lumapit sa isa at biglang sinaksak ito sa liig. Nagulat naman ang ilang lalaki at agad na sumugod sa kanya. Ngunit mabilis ang naging kilos niya at agad niyang tinanggal yung kutsilyo sa liig at isinagad ng saksak sa dibdib ng isa pa. Bumagsak iyon at umungol. Doon ko na-realize na mga normal na tao lang ang bantay, hindi mga aswang. Muli niyang kinuha ang kutsilyo at takmang sasaksakin niya ang isa pa nang mahawakan iyon ng lalaki. Nagpambuno silang dalawa at halos mapatras ako. May isang lalaki ang tumakbo sa direksyon ko at mukhang hihingi ng tulong ngunit agad kong inilabas ang kutsilyo na nakuha ko kanina sa dalang pagkain nila auntie at agad na sinaksak ang lalaki sa mata. Sinipa ko yun at inibabawan. Sinaksak ko pa ito ng sinaksak bago tumingin sa pinsan kong nahihirapang makipagpambuno sa lalaki. Lumapit ako sa kanila at mula sa likod ay sinaksak ko ang lalaki na siyang napalhod. Itinulak naman ito ng pinsan ko bago hinawakan at tumakbo kami palabas ng mansyon. Iyon nga lang ang inaasahan namin na konti ang bantay sa back gate ay naglaho dahil sa 10 aswang na mapupula ang mga mata at nakaabang sa amin. Napatingin ako sa pinsan ko bago tumango. Mabilis akong binuhat nito at pinalipad sa mga aswang. Nang masalo ko ng isa ay agad kong sinaksak iyon sa leeg bago binudbura ng asin ang mata nito. Napaatras naman ito at kita ko ang pag-usok ng mga mata nito na parang asido na nalulusaw. Narinig ko ang pakikipag-away ng pinsan ko sa ibang mga aswang. Lumapit sa akin ang isa pa sa mga aswang at agad ko itong sinipa at tumama ito sa kasama niya sabay silang bumagsak at gumulong papalayo.
Isa iyon sa mga napansin ko sa sarili ko. Nakuha ko pa rin ang lakas ng mga aswang kahit isa akong mortal. Lumapit ako sa isa sa mga umatake sa pinsan ko at sinaksak ito sa ulo. Binali ko rin ang braso nito. Napatingin sa akin ang pinsan ko. Tumango ito sa akin at sabay na sinugod ang isang aswang. Hinawakan ito sa magkabilang braso. Inikot naman iyon bago binali ang mga kamay nito. Pinagsasaksak ko rin ang mukha ng aswang at dibdib nito. Ang isang lumapit sa akin ay sinakyan ng pinsan ko sa likod bago binali ang liig nito. Agad naman itong nawala ng malay. Nakarinig kami ng ingay mula sa loob ng mansyon. Nagkatinginan kami ng pinsan ko bago parehas na napatakbo sa back gate. Binuksan namin iyon at lumabas ako ngunit nang lingunin ko ang pinsan ko ay hindi ito lumabas kagaya ko. Anong ginagawa mo? Halika na! Nagugulhan kong tanong rito. Ngumiti ito bago bumuntong hininga. Pasensya ka na. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo eh. Kailangan kong siguraduhin na wala nang iba pang makakasunod sa iyo. Napakunot ang noo ko. Anong gusto mo mangyari, Aliza? Papaiwan ka? Napahilamos ako ng muka. Hindi ko maintindihan ang gusto niyang iparating. Naririnig ko na ang ingay ng lahat, mukhang malapit na sila sa amin. Imbis na sagutin ay ngumiti lang ito. Naalala mo pa pala ang pangalan ko? Ibig sabihin ay pati ang mga sinasabi ko noon ay naalala mo pa. Quits na tayo ha. Muli itong ngumiti sa akin at isinara ang gate. Wala akong nagawa kung hindi kalabugin iyon, ngunit hindi na ito nagbukas pa. Napapadyak ako sa inis bago tumakbo papaalis. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa halos hindi ko na makita ang daan. Umiiyak ako sa inis ngunit wala akong magawa dahil alam kong nagsakripisyo na naman ang isang tao para mabuhay ako. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala na lang iyon. Nagpatuloy na ako sa pagtakbo at nakarating sa isang highway saktong may dumaan na bus at sumakay ako. Hindi ako bumaba hanggang sa makarating ako sa isang kilalang syudad. Naghanap ako ng matutuluyan. Tumagal na naman ako ng ilang linggo doon ngunit nagsimula na naman akong makatanggap ng mga mensahe. Pilitan akong lumipat na lang ng lugar na nagsimula nang magbago ang buhay ko. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko ay hindi ako pinatahimik ng pamilya ko. Sinisigurado ng mga ito na matutunto nila ako at pinapaalala kung saan ako nagsimula. Hindi ko na kaya ang nangyari hanggang sa magdesisyon akong gumawa ng paraan. Isa lang ang naisip ko noon, ang magpalit ng pangalan at pumunta sa lugar na hindi nila iisipin na pupuntahan ko, ang mental hospital. Simula nang makapunta ako sa mental ay hindi na ako nakaka-receive ng mga mensahe mula sa kanila. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa hindi nila ako natuntun o dahil naisip nila na isa akong totoong baliw at walang maalala sa nangyari sa mansyon at walang alaala tungkol sa kanila. Pinili kong maging ganoon ang buhay ko at nagkaroon din ako ng isang kaibigan na siya ngayon ang tinuturing kong pamilya. Mananatili akong nagpapanggap na wala akong maalala sa nangyari at ibabaon na lang ang memorya nila kasama ko sa hukay balang araw. Gusto ko lang sana balang araw ay muli kong makita ang pamilya ko at si Aliza, ang mga nilalang na sinakripisyo ang buhay nila para makapagpatuloy ako. Sir Gimbal, hindi ko po halos lubos maunawaan ang nabasa sa notebook ni Nanay Lily. Hindi ko po gustong paniwalaan na ang mga nakasulat doon ay totoo niyang karanasan dahil hindi naman niya nakwento sa akin ang dati niyang buhay. Tinupad ni Nanay Lily ang pangako niya at buong buhay na nagstay siya sa mental hospital para maprotektahan ang sarili. Doon ko rin nalaman na hindi pala siya totoong pamilya ng mga pamilya na nakilala ko. Sir Gimbal, wala nang nabanggit si Nanay Lily sa sulat niya kung nasaan na ba yung pamilyang aswang na yun at kung paano ba namatay si Aliza. Namatay ba siya sa pagliligtas sa kanya o iba ang kinamatay nito? Wala din siyang nabanggit kung may iba bang nakakaalam ng experience niya. Sa ngayon sa palagay ko ay ako lang ang nakabasa ng notebook niya. Umalis na rin ako sa trabaho sa ospital na iyon. Nag-work po ako sa ibang parte ng Maynila at doon ko nakilala ang asawa ko. Sa ngayon po ay may isang anak na kami na pinangalanang naming Lily Aliza. Paminsan-minsan ko din dinadalaw si Nanay Lily at kinukwento dito ang buhay may asawa ko. Minsan ay nag-i-imagine ako ng ngiti niya at tawa niya. Iniisip ko na tulad ng dati ay nakangiti pa rin ito at masaya sa tuwing magkukwento ako ng mga problema ko. Namimiss ko rin po si Nanay Lily at minsan ay napapaisip ako kung nagkita ba siya ng pamilya niya sa langit tulad ng gusto niya. Maraming salamat po sa pagbabasa sa kwento ni Nanay, Sir Gimbal.
God bless po sa inyo at sa channel nyo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.